Makasaysayan din ang darating na halalan para sa sariling bayan natin ng Imus. Bakit? Ito lang ang unang-unang pagkakataon. Maghahalal tayo ng isang representante sa 15 Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Kongreso, ano ba yan? Sa Kongreso, pinag-uusapan mga batas. Anong mga batas ang dapat ipalukala? Anong mga batas ang dapat susugan? Anong mga batas ang dapat amyendahin? Anong mga batas ang dapat paliwalayin? Dahil wala ng isa, hindi na gumaganap sa kanyang dahilan. Sa madaling salita, sa Kongreso ang pinag-uusapan mga batas. Bukod tanging si Tita Seca lamang po ang kandidatong abogado at wala na pong iba. Makasaysayan din para sa bayan natin Imus ang darating na halalan. Kung inyong susuriin, kung inyong titingnan sa larangan ng mga kandidatong ating inilalakad sa ating bayan para maluklok sa ating pamahalaan, makikita nyo, unang-unang pagkakataon, nagsama-sama ang pinakamalalaki at pinakaprominenteng pamilya sa bayan ng Imus. Mga ikinagalang at mga respetadong mga leaders para sa isang pagbabago. Meron po tayong dalawang kandidatong senador. Hindi natin sila dapat makalimutan. Si Congressman Gilbert Rimulya at si Senator Bong Revilla. Bukod tali ang bayan ng Imus ang may kandidatong dalawang senador sa lahat ng bayan at syudad dito sa buong Republika ng Pilipinas. Hindi lang natin sila dapat iboto. Dapat marinig at matindi natin sila ipangapalya. Dahil yung dalawang yan, natitiyak ko, magbibigay ng karangalan, magbabalik ng langan dito sa mahal nating bayan ng Imus. Ang kandidato po nating gobernador, nariyan po kasama natin si John Vic Remulla. Ang vice-gobernador, si Bimbo Bautista. Nagsama ang pamilya ng Remulla at Bautista para sa isang pagbabago. Kaya walang duda na tayong magwawagi sa labanan ito dahil sila kasama natin sa nalalamig na halalan. Pag si Tita Seca ang kongresista, magtatrabaho po siya para maisaayos ang ating bayan. Housing and Development Program. Dito sa inyo, sa Marikis, nakarating sa akin ang mga problema tungkol sa mga housing. Bibigyan po natin ang kalutasan yan. Sundatin kayo. Pagtatrabaho din po si Tita Seca, pagtatrabaho po siya para magkaroon ng sarili pang publikong ospital ang bayan ng Imus. Hindi yung pinapagpagan natin ng ating mga kababayan, tumatawid pa ng ibang lugar para magkaroon ng servisyo ng isang pang publikong ospital. Yung opisina ng Register of Deeds na sa Tres Martires City, talaan ang ating mga titulo at dokumento, pinamumugaran ng mga sindikato, bibiyakin ko yung opisina yan. Iilahin ko lahat ng dokumento at titulo ng mga taga-Imus, magkakaroon tayo dito sa ating bayan sa Register of Deeds. Babantayan ni Tita Seca mga titulo at dokumento dito sa lupa. Sususugan natin, tutulang natin si Mayor sa Kilayan sa kanyang health program. Paring magkaroon ng kakulangan sa mga gamot. Pag-Tita Seca po ang kongresista. Kung anong pinakailangan ng gamot, mag-i-delivery yan, lalagyan natin sa ating mga health centers. Dahil mahal kayo, ito ang Tita Seca. Sa madaling salita, mga minamahal mo mga katabuhan dala, wala nang magagandang programa na hindi kaya isang pamahalaan sekund sa pangangailangan ng taong bayan. Pero meron niyang isang kondisyon. Kahit minsan habang ikaw ay naglilingkod, hindi mo dapat isipin ang sarili mong kapakanan. Dahil pag inisip mo ang pagpapataba ng sarili mong bulsa, kahit na anong klaseng programa yan na iyong ipanalunod sa ating taong bayan para ikaw ay halal, yan kahit kailan hindi maisa sa katuparan o kung maisa sa katuparan man, palaging kulang at baliwala. Ang pamantayan ng isang namumuno, inuuna kapakanan ng bayan bago ang sarili, bago pa ang pamilya. Public office is a public trust.
It is as simple as that. Public office is a public trust. As simple as that. Ito pong aking katunggali. Maraming nagtatanong, natatakot ba kayo ang attorney? Natural hindi. Pili na pili ng aking ama't ina nung sila'y nabubuhay. Isa lang ang dapat katakutan. Diyos lamang natin at wala ng iba. Itong aking katunggali, kumakain din lang ng kanin yan, humihinga ng hangin, umiinom ng tubig. Ang sabi ko nga, pareho lang kami kumakain ng tabay-kailan. Ang makalawang linggo, nasa Maragalan si Aaron Rupig. Lumuluwa, nagpapaawa para siya raw ay iboto. Nagpapahaba. Sa pagkuhan ng edisyon, 1 oras nagsasalita. Umiiyak, nakikiusap, nagpapahaba para siya ang inalalo. Itawag po niya sa English. Crocodile tears. Crocodile tears. Sa Tagalog, medyo mahalay ng konti. Luha ng buhaya. Luha ng buhaya. Mga buhaya kasi. Lumuluha po yan. Ang luha yan, pakibong kung sa kanyang biktimang sasakmalin at lalamunin. At habang sinasakmal yan at nilalamon ang kanyang biktima, lumuluha pa rin. Kaya sabi ko nga, mukhang bagay na bagay, crocodile tears. Luha ng buhaya. Ibinibigay ko na rin sa aking katunggali ang karangalan ng kayamanan at kapangyarihan. Pero partida ni Villaseca yan, dahil hindi kailangan ni Villaseca ang kayamanan at kapangyarihan para magwagi manalo sa labanan ito sa nalalasing na halalan. Dahil meron tayong dalawang bagay, tayo kailanman, hindi kayang sakupin ang hawak ng kapangyarihan o tapatan o bilhin ang hawak ng kayamanan. Una-una, edad. Tayo po'y 46 anyos lamang. Ang aking katunggaling, 52 anyos na. Umod ka ng bagay mag-text line. Nung Pasko, madaling araw, yan po yung next ko. Sabi ko, Merry Christmas and a Happy New Year. Hope that all things will be alright and you will be in the coming elections. Yan ay sumagot lang alas 11:30 ng gabi. Alam niyo ang reply? Hey. Hindi na rin nakakaintindi ng Facebook yan. Hindi marunong mag-concern yan ng friend request. At sabi ko nga, tayo, walang kayo dyan. Kasi panay-panay lang gamit ng bayan ko yan. At pangalawa po, mga minamahal ko na pumandala. Ang pinaglalabanan ni Villaseca at ang katunggali niya rito, representasyon ng marangal na timbayan ng Imus sa 15 Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Si Atty. Villaseca po isang hamak na abogado lamang. Pero ang aming katunggali, kunin niya na lahat ng kayamanan, ang kimi niya na lahat ng kapangyarihan. Pagbalik-balik na rin man yung mundo niya, tayo kailan hindi siya magiging isang abogado. Ang pinaglalabanan natin yan, Kongreso, si Villaseca ang dapat yan, dahil si Villaseca ay abogado, hindi natin kailangan yan isang iyaking jablo.